I'm very proud to present Second Lieutenant Iris Antoinette Borromeo, CMO officer dito sa 21st Infantry Battalion na Tubong Bulacan, proudly serving Sulu. And I'm very proud na i-share niya yung kanyang journey as a CMO officer dahil iba yung mundo ng Bulacan as Sulu. I-share din niya yung kaunting pagkakadete niya para yung mga kanyang ma-inspire yung iba na pumasok sa serbisyo. And then, i-share din niya yung mundo niya as a female officer sa ganito na mundo na medyo malayo-layo talaga. Okay, Ish. So, Go! story time. Sige, sir. Simulan ko na lang, sir, bago ako pumasok ng academy. So, kung paano ako napunta sa pagsusundalot. So, hindi naman ito yung, ano ba to? Yung mismong gusto ko bilang, dati na bata pa ako high school, iniisip na kung ano yung magiging paglaki. Tatanungin ka ng ganyan. Hindi ko sinasagot yung sundalo kasi sobrang iba siya sa kung ano talagang gusto ko. Sabi ko dati, gusto ko malibot yung buong Pilipinas. Kahit sa malalayong lugar. Gusto ko mag-travel. Pero gusto ko with purpose. Hindi yung travel lang tapos picture. Gusto ko purposive siya. So naisip ko noon, nagtanong-tanong ako sa mga nakakatanda. Ayan. Sabi nila, forestry. Kasi iba't ibang forest pinupuntahan. Environmentalist. So, pupunta ka na sa iba't ibang lugar tapos magkakaroon ka pa ng magandang purpose that is to save the environment, ganyan. Yun yung mindset ko na hanggang mag-high school ako, senior high school na environmentalist or forestry yung kukunin ko pag college. Then, dumating yung time na tinanong ako ng tatay ko anong gusto kong maging. Sabi ko, forester, environmentalist. Pero, so, gawin mo doon? Magtatanim ka ng puno. Habang buhay. So, wag na lang. Mag-PMA ka na lang. Sabi ng tatay ko. Kasi dati siyang enlisted personnel ng Navy na lumipat naging Marines, tas naglipat ng Coast Guard. So, nasa line talaga siya ng uniform personnel. So, sabi niya noon, pangarap niya mag-PMA. So, yun na lang daw, ako na lang daw yung magtuloy. Yung typical na story ng mga magulang sa mga anak nila na, ayan, ituloy mo daw yung pangarap. Pero, sabi ko, bakit ko gagawin yan? Hindi naman ikaw yung mag-aaral. Nag-isip-isip ako, naisip ko noon na time na hindi naman siya palaging nagdidikta kung anong gagawin ko. Yun yung first time na sinabihan niya ako kung ano yung gusto niya para sa akin. So, naisipan ko, why not? Why not na ituloy ko? Since bunso akong anak, wala na siyang pag-aaralin pag PMA ako, so mag-stop na siya magtrabaho. So, wala na. Win-win. Magkuha ko yung gusto niya, hindi na siya maghihirap magtrabaho para papaaral ako. So, sumisweldo pa daw ako, tapos lahat daw ng kailangan ko ay ipoprovide ng academy. Kaya nag-research ako. Tapos nakita ko yung mga istorya ng kadete noon na ganito rin, nagkakwento rin sila. Tapos nakita ko din yung mga istorya ng mga Kalinaw News, yung mga army noon na nagpupunta sila sa mga iba't ibang lugar. Nagto-travel din, pero ibang purpose. Sobrang lalim din ng purpose. That is to help yung community kung saan sila mapunta. So, noon pa lang, CMO na yung, hindi ko man alam yung term na Civil Military Operations, pero parang yun na yung naging inspiration ko para mag-proceed sa ng military. Kaya, ayun, nag-take ako ng exam, nakapasok. Then, habang nandun pa lang ako sa academy, yung mga nun, hindi ko tinatanong ko ano gusto ko, Army, Air Force, Navy. Army sir. Lagi ko sinasabi. Tapos, sabi nila, sus, kunyari ka lang kasi Army ako. Laging sinasabi ng mga squad leader ba. Pero, ayun, sabi ko, totoo naman sir, na gusto ko talaga mag-Army. Kasi nung una pa nga lang, gusto ko na kumakausap ng tao, ayokong mag-aral sa Navy at Air Force kasi sobrang technical, like mga barko, mga aeroplano, hindi ako magaling sa math, sa science, physics. So,
hindi ako para doon. Alam ko na para ako sa army kasi gusto ko yung makikipag-usap, nagbi-build ng relationship, nakakapakinig sa storya ng iba't ibang klaseng tao. So, army talaga yung gusto ko noon, nung una pa lang. Then, sabi sa amin naman nung mga higher, na kami, mga second class, mga first class, o anong gusto mong unit? Mga ganyan, mga ini-introduce na nila sa amin yung anong division, saan tong first ID, second ID, third ID yan. Sabi ko, saan ba yung dulo ng Pilipinas na merong army? Sulu ka, Sulu yung meron daw na army. So, sabi ko noon, gusto ko marating yung dulo ng Pilipinas. So, Sulu yung gusto kong mapuntahan. Then nag-research, konting ang gulo pala sa Sulu ng time na yon. 2019 ako nagkadete. So, 2020, 2021, yan yung mga time na medyo magulo, 2019, 2020. So, sabi ko, ayos din parang masusubok nga yung galing ko. So, kasi time nun, army pa, parang fighter, ganyan. Gusto ng challenge. Kasi, wala, gusto ko lang ma-experience yung mga kinukwento ng mga tactical officers namin kung paano nila na pagtagumpayan yung mga, nila, mga, kwentong tinyente kamote nila. So, ayun, gusto ko din ma-try. Sabi ko, okay. Tapos sabi din nila noon na madami nga daw talagang pagsubok dito sa Sulu, magulo, at kailangan talaga noon ng mga snappy. So, gusto ko mapunta ako dito kasi para masubok talaga yung mga pinag-aralan ko, yung training ko. Then, nag-testimonial parade nun si General Patrimonio sa PMA. First class kami. Sabi ko, volunteer ako sa arrival honors tsaka sa parada para 11 ID manifesting ba, ganyan. So, nagkatotoo, nag-arrival honors kami sa kanya, then kamay-kamay, tapos ngayon, nandito na ako sa 11 ID sa Sulu. So, yun talaga, sobrang manifesting, tas yung mga istorya. Nare-realize ko na lahat pala ng mga bagay na ipinagdadasal mo, tsaka pinapangarap mo, pag sinulat mo at pinagsumikapan mo, mag-align siya sa reality. So, ayun, fast forward, dito na ako sa Sulu. Tapos, medyo matagal din kami na-deploy nun sa battalion. Mga 2 months kami sa division. Excited na ako kasi gusto ko nang ma-experience yung ginagawa ng CMO nun. Pero, nagkaroon pa kami ng parang mga immersion sa division. Naglibot-libot, nagpakilala sa mga key stakeholders, ganyan. So, marami akong nakilala, marami akong storya na narinig na ganito pala, ito pala yung kultura dito, o ito pala yung mga nangyayari, ganyan. Ito pala yung mga dapat nating malaman, mga cultural sensitivity. So, masaya ako noon na sa loob ng 2 months na yun, marami akong na-realize and natutunan that prepared me for what I will do dito sa batalyon. So, ayun, thankful ako kay first commanding officer ko sa 21st Infantry Battalion. Ito yung first unit ko, si Lieutenant Colonel Estolas, na pinagkatiwalaan niya ako maging CMO officer ng battalion. Agad-agad, parang gusto ko naman na, di ba, magpa-platoon leader usually. Pero yun nga, platoon leader ka ng support platoon, then aside from that, magiging CMO officer ka din. Kasi bilang babae, hindi na ibibigay sa'yo yung mga task na kaya naman din gawin ng lalaki. Usually, ibibigay lang sa'yo yan, yung mga gawaing pang lalaki, kung wala na talagang forces na mailalagay. So, ikaw, primarily, yung task bilang CM officer, yun yung binigay sa akin. So, sabi ng mga senior officers, mas mahirap ang sustainment kesa sa time ng combat operations lahat. Kasi it's not about mapatayin mo lang yung kalaban, ganyan. Tapos, okay na, hanapin mo sila, mapatay mo, then you're okay. Ngayon kasi pag sustainment, wala ka ng kalaban. So, ang kalaban mo, yung kahirapan, yung kawalan ng
opportunity for trabaho, education, dahil nga ito ay dating war-torn area. Kumbaga maraming pinagdaan ng gulo, maraming pinagdaan ng pagsubok na kung saan inilayo sila sa development at progress na usually dapat meron ang isang municipality, ang isang probinsya. So dahil nga sa history of war and conflict, na thankfully ay natapos na ng mga snappy-snappy naming senior officers, andito na tayo ngayon sa sustainment period that is far more harder. Ano ba? Superlative lahat. Pinakamahirap na trabaho kasi ito yung hindi na siya about mag-plot ka ng lugar kung saan nandoon yung kalaban, then plano mo kung paano sila ma-neutralize. Ito, paplanoin mo na kung paano mo sila matutulungan na ma-reintegrate back into society na normal na nagtatrabaho, na nag-aalaga ng mga anak, nag-aaral, uuwi sa bahay nila, ligtas at walang kaguluhan. It's about shaping the peaceful and safe environment for the people. So, anong gagawin? Anong gagawin ko na? Isa lang naman akong tinyente kamote na assign sa sulong na may pusong gustong tumulong. Pero, with God's grace and guidance, kasama na rin ng mga officers namin dito sa unit, and yung mga nakakatanda na mas maraming alam at karanasan, nagagawa natin kung ano yung kailangan natin dito. So, andito ako ngayon sa Barangay Siit Lake, Heart-Shaped Sulu. Dito yung battalion headquarters namin, and ang hawak naming municipality ay ang Isla ng Pata, ang municipality ng Panglima Estino, Panamaw at Kalingalan Kaluwang. Itong apat na municipality na to ay nasa 2nd district ng Sulu. And ayun, yung area of operations namin, ang challenge dito ay development, progress and development. Dahil hindi siya na-expose sa mga ginagawa ng kagaya sa mainland dahil isolated. Sulu is an island. It's an archipelago, and meron pa kaming isang municipality na nakaseparate sa island ng mismong mainland Sulu. So, challenge dito yung transportation, yung sustainment ng mga tropa, kung paano mo sila masusuportahan sa tubig nila, pagkain nila, crudo, lahat-lahat ng mga pangailangan nila kasi isla nga siya. Kailangan mo ng boat, ng watercraft para mas mapabilis yung transportation ng tropa, ng goods at ng mga kailangan nila para doon sa area nila. And isa pang challenge is yung communication dahil wala naman ditong mga signal. Usually, ang mode ay Starlink, ganyan. So, kung wala ang Globe at Smart, mag-Starlink, pero kung wala ding kuryente, wala ring Starlink. So, isa yun sa mga challenges na communication, tapos yung electricity dahil itong buong 2nd District of Sulu ay walang connection sa Suleco. Yung Sulu, Electrical Corporation. Yan. So, mostly, pag kailangan namin ng kuryente, kailangan ng solar power, solar panel, then generator, na kailangan din ng maraming crudo. So, yun yung mga kailangan na bukod sa sasakyan na gagasolinahan mo rin yung generator para magkaroon ka ng ilaw sa gabi, magkaroon ka ng signal for communication para makapagawa ka ng mga kailangan mong trabaho. So, isa pa din yung tubig na before, nung hindi pa namin nagagawa yung solar powered din na water system namin, nagigib yung mga tropa sa lake. So, bababa sila sa lake, doon kami maglalawa, ganyan, maliligo,
magkukuha ng tubig, mag-iigib sa taas para kung mga kailangan dumumi, ganyan. Meron tubig. So, igib-igib, then ligo-ligo, balik-balik lang yung tubig sa baba. Ganon. So, medyo challenging talaga siya dahil, ayun nga, mahirap ang tubig noon, tas mahirap din ang kuryente noon, mahirap din ang signal. Yan. So, pero eventually, nakapag-adjust naman dahil naghanap ng solar panel, naghanap ng solar powered na water system. So, mas dumadali habang tumatagal, nakapag-adjust. So, kami, na sundalo, nahirapan kami. What more din yung community, di ba? Saan sila kukuha ng mga kuryente nila, ilaw nila sa gabi, tubig nila, communication nila. So, sobrang layo siya sa Kabiasnan, di ba? Sobrang layo siya sa mainland, kagaya ng mga nandoon sa mainland. Kasi, available ang resources, available yung mga pangangailangan. Dito, mahirap. Mahirap yung tubig, mahirap yung kuryente, mahirap lahat. Hindi rin dahil nga sa war, hindi rin marunong mag-farm ang mga tao dahil paalis-alis. So, ang primary pagkain nila ay isda. Puro isda lang. Then, kasi kung may gulo, maglilipat sila, likas sila kung saan-saan. So, yun yung mga challenge na nung sinolusyonan ng army, doon na unti-unting naging peaceful na ma-provide mo yung basic needs ng isang tao para hindi na sila gumawa ng atrocities, para kumita ng pera at para magawa kung ano man yung makuha kung ano man yung mga pangangailangan nila. Yun yung isa kong natutunan bilang CMO officer, na lahat na activities namin, it's about helping the civilian magkaroon ng magkaroon ng maayos na pamumuhay para magkaroon sila ng safety and security sa lugar nila, which is primary mandate ng isang security sector ng Philippine Army. So, sa amin, laging sinasabi sa amin ni lecture yung hierarchy of needs ni Abraham Maslow, na yung physiological needs, pagkain, tubig ng isang tao, ayan, then yung safety and security. Pag mo-provide mo yan sa isang tao, wala nang dahilan para magkaroon ng mga kaguluhan. Kasi, halimbawa, kagaya ng Rido, na nag-aaway-away sila, barilan sila dahil sa maliliit na bagay lang. Halimbawa, yung land dispute. Halimbawa, andito ko, ito yung lupa ko, then merong isang family, nagtanim siya ng coconut sa lupa ko. Then, yung lupa ko, pinapabayaan ko lang, hinahayaan ko lang siya dyan. Then, yung nyog na yon tumubo, then, pwede na for harvest. Hinarvest niya. Magagalit ako sa kanya kasi bakit niya kinukuha yung nyog sa lupa ko? Which is siya naman yung nagtanim. So, dahil doon sa mga ganong mga away-away, minsan, kasi, yung culture na nandoon yung barel ng bawat pamilya, yung barel sa bawat tao, nagiging avenue siya para magkaroon ng violence, yung mga away-away na yun. So, yun yung usually dito na Rido. Dahil wala nang war, Rido naman yung mga siguro threat. Dahil siguro yung mga utak ng mga tao ngayon ay radical pa or violent pa dahil nga sa history of war. So, isa yun sa mga kailangan naming i-shape yung culture ng gun culture, ganyan, na mahirap tanggalin sa lahat ng tao kasi identity na nila halos yung may baril. Safety nila yun na hindi nila mabitawan. Pero hindi pa rin nila sa ngayon alam yung responsibilities and yung safety precautions ng pagmamay-ari ng isang baril. Kaya ayun, yung challenge doon, paano mo mapaparealize sa kanya na itong baril hindi ito kailangan. Hindi ito yung sagot sa lahat ng problema natin. So, isa yun sa
mga pagsubok bilang CMO officer, yung needs ng tao, yung culture nila, yung mindset nila sa lahat ng mga nangyayari sa paligid nila sa araw-araw. So, nag-isip kami, paano mo ba yon maayos yung yung ano ba, the way they think of solving their problems. Sabi ng isang nakausap ko noon, education. Kasi mostly sa lahat ng mga nandito, mahirap maabot ng quality education. So maraming hindi marunong magbasa at magsulat, pero marunong bumarel. Marunong maghawak ng barel. Hindi marunong magbilang, yan. Pero marunong pumatay. Dati yun. Pero yun yung challenge kasi kung hindi ka marunong magbasa at magsulat, paano ka mag-communicate sa ibang tao? Paano mo ma-realize yung mga dapat mong ma-realize? Paano mo malalaman yung dapat mong malaman para mag-progress ka sa buhay mo, mag-develop yung buhay mo, hindi ka mahirapan? So, education. Which is, ang hirap dahil wala ang mga teacher, wala ang mga school na dating mga, pag makita mo yung mga school dito, luma, tanggal-tanggal na yung kisame, may mga, bullet, bakas na mga bala. So mahirap siya. Pero unti-unti, nade-develop yung mga school, made-develop din yung mga school, mga teachers, and then yung mga facilities for education. Kaya, ang isang effort ng Army, after ng lahat ng kaguluhan that time, after balik barangay program, yun yung, di ba lahat ng mga na-displace, binalik sila sa kung saan sila nagmula, kung saan sila nakatira before yung mga kaguluhan. Binalik sila, then unti-unti, binigyan sila ng bahay, ng kabuhayan, and isa doon is yung literacy or yung Army Literacy Patrol System ng Philippine Army. Isa yon sa best practices ng 21st Infantry Invincible Battalion na nung una pa lang sa 1st District pa lang sa Danag, sa Patikul, Sulu, ginagawa na para matulungan na mga matatanda, matutong magbasa man lang at magsulat, marunong na sila, para matuto silang humawak ng cellphone, communicate sa mga anak nila, which is very important in this time kasi magulo na yung, malaki na yung mundo ng social media, ng internet, it's a digital world, which is everything na nangyayari is online. So, kung hindi ka sasabay, maiwan ka. Hindi ka sasabay, parang naiwan ka lang doon, which is malayo na yung lahat. So, isa yon sa part ng Army Literacy Patrol System. Turuan silang magbasa, magsulat, i-introduce sa kanila ang cellphone, ang internet, para mas madali nilang magawa yung mga kailangan nilang gawin. And hindi sila mapag-iwanan. Kasi pag napag-iwanan sila, yung progress, hindi rin makakarating dito sa probinsya, sa municipality. So, ayun, best practices, Army Literacy Patrol System, wherein merong basic literacy at merong out-of-school youth. Sa basic literacy, usually, andyan yung mga matatanda na talaga na hindi na talaga natutong magbasa at magsulat. Marunong sila magsalita ng tausug. Hindi sila marunong mag-Tagalog, hindi sila marunong mag-English. Lahat ng pagsusulat, hindi sila marunong magbilang, hindi sila marunong. So, gusto nilang matuto. Dito sila kinikater sa basic literacy. Meron kaming estudyante noon na 75 years old. Si Ma'am Telma. Taga Kalinggalan, Kaluwang. Nasabi niya kahit matanda na ako, gusto ko pa rin matutong magbasa at magsulat kasi ito yung paraan ko para mas makakonect ako sa mga apo ko, sa mga anak ko, na yung iba naglipat na ng lugar, sa Buanga na, sa ibang mga probinsya na. So, yun,
pinagsumikapan niya na matuto siyang magbasa at magsulat gumamit ng cellphone para matutunan niya, para makapag-communicate siya sa mga anak niya, sa mga apo niya, makapag-usap sila ng maayos, magkaintindihan sila. So, 'di ba, kahit yung mga 75 years old na gusto pang matutong magsulat, hindi pa ahuli ang lahat para sa kanila. Meron din kaming mga estudyante na dating rebelde na hindi rin talaga marunong magtagalog, hindi rin talaga marunong magbasa at magsulat. Pero tinuruan ng mga army teachers natin under ng Army Literacy Patrol System. Ngayon, mas nagkaroon siya ng skills, na develop niya yung leadership niya. Dati ang nililid niya ay Abu Sayyaf, pero ngayon ang nililid niya na yung mga under ng cooperative nila na nandoon sa Sitio Budbawis, kung saan nag-harvest sila ng mga coconut products, gumagawa sila, din ibinibenta nila para magkaroon sila ng maayos na kabuhayan. So, yun yung isang magandang epekto na natuto siyang magbasa at magsulat at magtagalog, 'di ba? Nakatulong yun para maumunlad yung buhay niya. So, isa lang yun that last year, 2024 September, nag-conduct naman kami ng Army Literacy Patrol System sa MNLF community sa Tabong Manok, Panamaw, Sulu. Takot pumunta yung mga tropa noon nung una kasi andoon nga siya sa community na puro MNLF, mga dating combatants, ganyan. Pero wala naman kaming intent na lumaban at makipaglabanan sa kanila. Gusto lang namin, turuan silang magbasa at magsulat. That gusto rin nila. So, nagkaroon kami ng kasunduan na sige, i-conduct natin itong program para mas maraming magkaroon ng opportunity na matuto at makapagtapos. Marami doon, mga bata pa lang sila, sumali na sila sa grupo, then hindi sila nakapag-aral. Hindi sila natutong magbasa at magsulat. Pero after ng Army Literacy Patrol System, nagkaroon sila ng knowledge, nabigyan sila ng certification, kasi ang ALPS ay connected yan siya sa alternative learning system ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, which is yun yung DepEd, kung baga sa ibang regions. So, nabigyan siya ng certification, tapos nabigyan siya ng opportunity na makapagtapos ng college. Na ngayon, nandito sila, Sulu State College, nag-undergo ng Information Technology na course para second year na sila. Para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. So marami yan sila. Hindi lang pinagtapos namin ng ALPS, Army Literacy Patrol System, hindi lang binigyan certificate. Sinamahan namin sila mag-enroll sa college, sinamahan namin sila na provide namin yung transportation assistance, yung mga pangangailangan nilang school supplies, which is hindi magawa ng Army kung hindi siya tutulungan ng local government unit at ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Which is, it's all about stakeholder engagement, yung trabaho ng civil military operations. Hindi Army ang magpo-provide ng lahat ng yan kasi hindi yan ang trabaho ng Army. Ang trabaho ng Army ay safety and security ng tao, which is, kakaibat nun yung tulong na provision ng mga iba't ibang ahensya ng MSSD, mga bigas, mga canned goods, supplies, MBHTE, which is the Department of Education. So lahat ng yon ikino-consolidate namin para ma-deliver sa nangangailangan na community. So dito, kailangan mong maging patient, committed, and kasama na rin yung sacrifice minsan kasi hindi lang to basta-basta gagawin mong trabaho. Kailangan mo din na minsan mag-RNR kami pero may event, may program, i-recall agad kasi hindi magagawa yung isang activity kung ganito, ganyan. Maraming kailangan i-consider. Yung mga bata, sa'yo palagay, sa'yo nagtitiwala. So, kailangan ka doon. Hindi ka pwedeng basta-basta mawala. Mamiss mo lahat ng mga kailangan mo gawin. Halimbawa sa family events mo, ganyan. Sacrifice. Kasi para din naman sa mission natin, para din naman sa kanila. Nakakapagod siya. Kasi buong weekends, nagtuturo ka, doon sa mga estudyante. Weekdays, ko-coordinate mo lahat ng mga kailangang i-coordinate para doon sa activity.
So, yun. Commitment, sacrifice, patience, tiyaga talaga, tiyaga. Minsan, hindi naman madaling katrabaho na ang mga civilian. Siyempre, may mga pagkakaiba. Paano magtrabaho ang army, paano magtrabaho ang civilian, ganyan. Hindi sila masyadong kagaya natin na palaging andyan kahit anong oras. Mag-a-adjust ka sa oras nila. Hindi mo sila pwedeng basta-basta tawagin. Basta-bastang hingan ng ganito, ganyan, ganyan. Lahat may papel, may pagkausap personally, explain sa kanila bakit ganito, ganyan. So, CMO hindi siya madali. Sustainment hindi siya madali. Lalo't lalo na kay gusto mong matulungan yung isang community sa paano mo siya matulungan na mag-develop at maging progressive ang buhay niya. Hindi na mabalik sa kagaya ng dati na sobrang hirap. So, ang area namin malayo pa pero malayo na. Yan, malayo pa pero malayo na. Malayo na rin yung narating. Pero marami pang i-develop, marami pang pangarap na tutuparin. So, ayun, ano ba? Okay na ba yun, sir? Daming chika. 30 minutes.